guys, mukhang nakaganti na po itong si former Senate President Juan Miguel Zubiri dito nga po guys sa ginawang pagtataksil ni Senator Bato de la Rosa. Paano mo naman nasabi, Mima? Ni-reverse din po siya guys ni Senate President ngayon, ni Chis Escudero, itong si Bato. Talagang binaliktad niya din guys, kagaya ng pagbabaliktad niya noon kay former Senate President Juan Miguel Zubiri kung paano nilaglag noon ni Bato. Itong si Miguel Zubiri, ganun din po ang panlalaglag na ginawa ni Senate President Chis Escudero dito kay Senator Bato de la Rosa. Yan ang ngayong sinasabi ko sa inyo guys. What comes around, goes around. Ito kasi yung context niyan guys. Di ba alam nyo naman na mayroong ginaganap na hearing sa Kamara. So ano yung hearing? Ukol nga po dito guys sa tukhang-tukhang AJK drug war campaign na madugo ni na former President Rodrigo Roa Duterte. So ginanap po guys, nagkaroon ng Senate hearing at inimbitahan po itong si Bato de la Rosa at itong si former President Duterte. Ito si Duterte, pasimuno talaga yan eh. Pero sabi ni Duterte, hindi daw siya a-attend. Talagang matigas itong si Dugong. Ngayon naman si Bato, may reason naman siya. Ang reason naman ni Bato de la Rosa kung kaya't hindi daw po siya a-attend dahil in-advisean daw po siya guys ni Senate President Juan Miguel Zubiri na wag na daw pong umattend dahil insulto daw po ito sa institusyon ng Senado. Ayaw daw po ni Senate President Juan Miguel Zubiri na ma-violate ang interparliamentary courtesy. Kung kaya't hindi daw po pinapa-attend ni Senate President Juan Miguel ni Senate President Chis Escudero itong si Bato de la Rosa kasi nag-advise daw ang Senate President. Ito nga yung balita nung nakarang araw. Sabi ni Bato, Chis said, I didn't have to attend the House probe on war on drugs. Kitang-kita nyo naman, nakalagay sa article. And I have a video proof, evidence na talagang nanggalingan mismo sa bibig ni Senator Bato de la Rosa. O ito, panoodin nyo to guys ha. Panoodin nyo to. Galing to mismo sa bibig ni Bato de la Rosa para malasap nyo guys kung gaano ka bopols, gaano ka sinungaling itong si Bato, itong si Kalbo. Talagang inahiya talaga siya ni Senate President Chis Escudero. Yan kasi. 'Di ba? Kala nyo kayo lang magaling manlaglag Eto, panoodin nyo. Senador, may formal communication na ba ang Kamara, invitation para kayo dumalo sa kanilang hearing tungkol sa the war on drugs? So far, Ivan, wala pa. Wala pa natanggap yung opisina natin and hindi pa natin alam kung magpapadala sila. At nabanggit po sa mga balita at na-interview kayo, kumonsulto kayo kay Senate President Chis Escudero at sinabihan kayo na you don't have to attend. Yes, I sought the advice of the Senate President and yan po ang sagot niya sa akin. Hindi ka dapat pumunta doon on the grounds of interparliamentary or interchamber courtesy. Narinig nyo guys Narinig nyo? Advice daw yan ni Senate President Chis Escudero. Narinig nyo Tandaan nyo yan. Tandaan nyo yung sinabi ni Bato de la Rosa. Ito pa. Sabi niya sa akin. Pero ang nabanggit po niya, you don't have to. But do you want to? Gusto ba ninyo para to once and for all clear your name or perhaps settle the issues na gusto nila itanong sa inyo? Walang problema sa akin. Gusto ko sanang pumunta. Pero I don't want to become the president of violating the interparliamentary courtesy. Rinig nyo. Gusto nyo na daw umattend, pero ayaw niya daw na ma-violate ang interparliamentary courtesy. Siya na mismo nagsabi na gusto niyang umattend pero ayaw niya daw na ma-violate kasi nga, yun daw yung advice ni Senate President. Mamaya pakinggan nyo kung ano yung sinabi ni Chis Escudero. Tuloy muna tayo. So, sinusunod ko yung guidance ng aming Senate President. Okay. Si Pangulong... Pag na-break mo na yan, na-break mo na yung
yung tradition na yan, then baka mamaya Maging president na, oh. every time maging Oo. president ka, every time magkakaroon ma-implicate ang pangalan ng isang senador doon sa mga investigasyon ng House of Representatives, patawag ng mga senador dyan. So, 24 na po kami. At ma-interrupt yung aming trabaho sa Senado pag naubusan kami. Sige na lang attend ng mga hearings. Sen, Mabuti siya, 300 plus sila. Opo. 300 plus kami, 24 lang. Yan. Narinig nyo? Galing na mismo yan sa bibig. Ayaw mo lang mag-isa eh. Yan lang naman talaga yun, guys. Ayaw niyang umaten kasi ayaw niyang mag-isa. Ngayon nga, may may panibagong version ng mga dilis ngayon na hindi daw aaten si Bato kung hindi din aaten si Digong. Tama nga naman. Si Digong yung pasimuno nito talagang magigisa siya. Anyway, ito yung sabi ni Cheese Escudero according to the 1PH News. Roll VDR! Play ng video, Mima! De La Rosa also said he is just following Senate President Cheese Escudero's advice of not attending the hearing. However, Escudero denied this. He said De La Rosa just told him that he has no plans to accept the House's invitation. Oh, see? Huli ka, Balbon. Ayaw mo lang talagang umattend. Nandamay ka pa. Alam nyo, kung credibility lang din naman yung pag-uusapan, siguro, mas may credibility pa itong si Quezon kaysa dito kay Senator Bato de la Rosa. Alam nyo, ito kasi, tarantado kayo. Paggawa-gawa kayo ng batas, AJK kayo, patukhang-tukhang kayo, ngayon na, labag ang ginawa ninyo sa human rights, na kinakalampag na kayo nga ngayon ng human rights, galit na galit kayo. Nagtatakas kayo. Ayaw niyong umattend. Ayaw niyong sumipot. Sino ba? Alam niyo guys, sa totoo lang, itong kanilang drug war campaign, wala namang masama sana. Yung pakikipaglaban, ukol sa droga. Ang problema kasi dito guys, lahat ng mga tinira nila, mga maliliit na tao. Mga nakachinelas. Mga naka-blue collar. Di ba? Alam niyo yun? Yung tipong driver, tricycle driver, manlalaba, construction worker, yun lang yung kaya nila. Imposible naman na lahat ng laban. Tapos first year accomplishment nila yung 20,000 na mga natigi-bumbum. Kung hindi ba naman mga gago, asan yung utak nyo? Tapos ngayon na pinapanagot kayo ng batas, nagsisitakas kayo. Ano yung sabi ni Digong noon? I don't care about human rights. Tapos ngayon, na kailangan mong umattend, doon sa hearing na yon hindi ka a-attend. Gago. Tapos ikaw Bato, alam mo si Bato kasi dito guys, anytime pwede yung ilaglag ni Digong. Kasi si Digong nag-utos kay Bato. Pero si Bato yung namalakad. So, dalawa yan dikit bituka yung dalawang gunggong na yan. Pero pag magkagipitan dito, kunyari dumating na yung ICC, anytime pwedeng ilaglag ni former President Duterte itong si Bato. At sasabihin niya na, hindi, inutos ko lang naman, pero wala naman ako sinabing gawin. Si Bato de la Rosa, pinagawa niya. Si Bato de la Rosa ang nag-justify na gawin yung AJK na yan. Pwedeng ganun eh. But anyway, kailangan yung umattend dito mga gunggong. Kung totoong wala kayong kasalanan, ganito kasi yan guys, hindi a-attend talaga itong si Bato de la Rosa kasi alam niyang magigisa siya. Gigisahin siya dun eh. Re-electionist. Gigisahin siya. Kasi tama nga naman, si Digong yung nag-implement, di ba? I mean, si Digong yung nag-utos sa kanya, tapos si Digong hindi a-attend. So ngayon, yung new version ng mga dilis is hindi a-attend si Bato dahil hindi din umattend si former President Duterte. Ang angas nyo, no? Angas nyo. Ang angas. Nakakainis. Na nakakagalit. Di ba? Mga tarantado, gagawa-gawa kayo ng ano ninyo, ng ikahuhulog ninyo. Tapos guys, ito pa yung malala.
yung papakita kong balita sa inyo today. Alam na nga ni Bato de la Rosa na controversial yung issue sa AJK na yan. Pag manalo daw yung trayo na Duterte, yun din daw guys yung ipamamalakad nila. Ipagpapatuloy nila yung drug war campaign nila, yung madugo. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo to. Nasaan na ba yun? Ba't hindi ba nagpe-play to? Punyemas. Wait lang. Nakakala. Hindi ko makita. Wait lang guys ha. Wait lang. Nasaan na yun? Ito. Eh baka makasama nyo yung 3 Duterte sa Senado. Good news. Sana kung matuloy yung plano nila. Para we are not going to wage a lonely campaign with Senator Bongo. Dalawa lang kami. Madagdagan kami ng 3 Duterte. Di masaya yung aming campaign trail. Campaign, ano hong isusulong nyo? Kung sakaling magkaroon kayo ng block, if I may call it a block dyan sa Senado, 3 Duterte, De La Rosa, go. Ano ho isusulong nyo kung sakali? Andiyan pa si Robin Hood Padilla. Oh, yes, oo. Kung susurtin pa si Philip Salvador, baka madagdagan pa tayo. Philip Salvador. Magiging makakasama nyo rin. Ano ho yung magiging ano ninyo? Panghuli na lang. Anong isusulong ninyo sa Senado kung sakaling maging senador kayo? Isusulong namin. Kung ano yung pinagsusulong ng anong kabutihan na ginawa ng Duterte administration. Yung war on drugs, yung peace and order, yung corruption. War on drugs pa rin, Sen. Kahit even if it's getting you in trouble now, may iniimbestigahan yung war on drugs. No problem with us. We will continue that. We will continue. Kasi tingnan mo ngayon, bumabalik na naman sila. Wala pa akong nakausap na barangay kapitan o mayor dyan sa mga local chief executives, no? Na nagsasabi na, okay naman kami, sir. Wala kami problema sa drugs ngayon. Okay. Lahat ng tinatanong ko, sabi nila is, andyan na naman sila, sir. Mabuti po yung panahon ninyo, sir. At takot yung mga gago na yan. Hindi nagpipakita. Eh ngayon, andyan naman, siga na naman. Bibinta na naman, sir. So, kawawa ang Pilipinas kapag hayaan yung mga tao na yan na mamamayagpag. Kailangan talaga supilin natin yung problema sa droga. Hindi po pwedeng forever yan sila ganyan. Although sabihin natin, mahirap na mission yan, but somebody has to do it. Hindi natin pwedeng papabayaan yan, Ivan. Diba? Pag manalo daw yung trayo Duterte, kasi alam nyo naman diba yung balita na tatakbo si Digong, si Baste, tapos si Pulong. Pag manalo, ganun pa din daw. Pagpapatuloy nila yung drug war campaign nila, yung peace and order, ha? Tapos yung corruption, huy, shout out sa 51 billion, shout out sa 125 million within 11 days, shout out din sa 46.7 billion COVID funds transfer dito sa PSDBM na questionable. Uy, shout out! Pagpapatuloy yung pakikipaglaban sa corruption. Galing nyo. Ang galing-galing. Yung 15 trillion na utang. Ay, naku naman. Grabe ka naman ba to? Talagang ginulat mo naman ako. Hindi guys, nakakagulat yun ha. Bukod sa pagpapatuloy nila yung AJK, pagpapatuloy daw nila yung pakikipaglaban sa corruption. Ay, talaga nga naman, oo. Talaga nga naman. Ilabas nyo muna yung SALN ninyo. Kasi yung huling SALN na naglabas, itong si former President Duterte, 2017 pa. Utang ina. Yung ginagamit nyo sa hakbang maisog, pera ng taong bayan yun. Ako'y nagtatanong lang. Pera ba ng taong bayan yon? Kasi hanggat hindi pa kayo nagde-declare ng itong mga Duterte na to, hanggat hindi sila nagde-declare ng SALN nila, questionable kung saan yung pera na ginagamit, yung pondo nila sa mga hakbang maisog na yan, sa mga rally-rally na yan, questionable kung saan galing yon. Or else, Manchurian candidate. I don't think so kasi malaki na po ang nakulimbat ng mga putang inang yan. Gigigil ako. Taxpayer kami. Nagpapakahirap kami habang kayo inuulan kayo ng pera galing sa pera namin. Itong mga to. Fina-flag kayo ng COA. Fina-flag din kayo ng mga human rights. Tapos hindi kayo a-attend. Buwa ka ng inang itong mga hayop na to. Kapal talaga ng mukha, no? Ang kapal. Ang kapal, grabe.
Nilugmok nyo na ngayong Pilipinas, ang kapal pa na may tatakbo sa kanila. Kapal, grabe. Konti lang yung kahiyan. Ganito lang kanipis sa mukha. Pero bakit ganito kakapal yung sa inyo? Siguro kahit isang sakong masilyo yung ilagay dyan, talagang ganun pa din eh. Makapal pa din talaga kayo eh. Nang yan. See? Ano, pahiya ka no? Deserve mo yan. Diyan ka magaling eh. Di ba nilaglag mo noon? Etong si... yung former Senate President na si Zubiri, paiyak-iyak ka pang yawa ka. Pag ganun-ganun ka pa, payakap-yakap ka pa. Yun pala, isa ka din pala sa mga bumoto para mapatalsik siya. Ano ngayon, na nabawian ka ni Quezon? Deserve. Deserve. Literal na deserve. Gigil niyo ako. Anyway, yun lamang po guys, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.